Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kalikasan ng tao o tinatawag natin fitratun nas. Opo mga kapatid sa Islam, ito po, ang usapin na ito ay laging nababanggit sa Quran, pati na rin sa hadith ng Propeta Salam. Ang tunay na kahulugan ng fitra mga kapatid ay nangungulugan sa pagkalikha o kaya pagkatalaga. Kung saan ang tao sa ganyang panimula ay napapahayag na talaga na meron siyang orihinal na kalikasan. Ito po ay malaya sa anumang pagkalihis o kaya kabuktutan na pagiging orihinal talaga. Na ito ay mahilig sa tauhid o kakaisahan ni Allah o kaya sa kabutihan at itinuturing ito ring panloob na liwanag na gumagabay sa tao sa katotohanan. Ganon po ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilagyan po tayo ng fitrah. At alam nyo mga kapatid Islam, ang Arabic napakaganda kasi nga meron talagang ang Quran nakasaad sa Arabic. At meron siyang orihinal na wika na ginagamit natin. Para lubos nating maunawaan ang mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapurian para sa kay Allah, ang tagapagsibol ng mga langit at lupa, ang tagagawa ng mga anghel bilang mga minsahero, na merong mga pakpak na 2 at 3 at 4. Dinagdagan pa ang pagkalikha ayon sa kanyang nanaisin, katiyakan si Allah sa lahat ng bagay ang may kakayahan na kulli syai'in qadir. Kaya diyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, meron siyang nabanggit na fatiris samawati wal ard. Na isinalin ko lang sa tagapagsibol kasi nga merong nangyari mga kapatid na lubos na unawaan ni Ibnu Abbas radiyallahu anhu, ayon sa kwento niya, na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng fatiris samawati wal ard. Hindi niya alam. Hanggang sa isang araw na mayroong nagtatalo na mga badu. Alam naman natin ang mga badu, di ba? Mga badu, mga malalayo yan sila sa kabihasnan. Tapos ang kanilang lingwahe hindi nahaluan, di katulad sa mga taga-Makka. Kasi ang taga-Makka, maraming mga tao doon, naghalo-halo mga lingwahe nila. Kaya nasisira ang kanilang mga pag-Aarabic. Pero ang mga bando, mga kapatid sa Islam, ay sila ay nandoon sa malayo niya sa kabihasnan. Nagiging puro ang kanilang pananalita. Isang araw mga kapatid, nakita na pagmasdan ni Ibnu Abbas radiyallahu anhu na nag-aaway ang 2 bado. Nag-aaway sila dahil sa isang balon. Tapos, sinabi ng isa, sabi niya, fatartuha. Word na fitra, galing sa word na fitra, fatartuha. Sabi niya, doon niya naunawaan mga kapatid na ibig sabihin pala ay nagsimula. Subhanallah. Kaya
sinabi ni Ibn Abbas, mga kapatid, ang Fatiras samawati wal ard ay nangungulugan na tagapagsimula ng mga langit at lupa. As sinabi rin ni Dahak, mga kapatid, lahat ng mga nasa Quran, Fatiras samawati wal ard, ang siya ang tagapaglikha ng mga langit at lupa. Nabanggit sa tafsir ni Ibn Kathir. Kaya dyan sa ano na ito, mga kapatid, doon natin naunawaan ng fitra pala, mga kapatid, ay ano yan siya, dyan yan sumisibol, mga kapatid. Yun ang likas natin. Likas yan ng isang tao. Kung saan nilikha mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At ginawa itong likas sa pagkahilig, sa pagmamahal sa kabutihan. Mas pipiliin nila ang tinatawag ng mga matutuwid. At napupuot din ito, mga kapatid, ang sa kasamaan at inaayawan din. Tapos, ang fitra na ito magdadala sa atin sa tinatawag na monoteista. Ibig sabihin sa pagiging tauhid natin. At ito rin ang handang tumanggap ng kabutihan, maging tapat sa Diyos at magpapalapit. Kaya, nakadesign talaga tayo, mga kapatid, dahil yan sa fitra na iniligay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung malinis lang, kung dalisay lang, Allahu Akbar, dadalhin talaga tayo sa Islam. Dadalhin tayo sa pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, meron nga isang hadith dito, mga kapatid, na inulat ni Iyad bin Himar, Mujashi, sabi niya, na ang propeta Muhammad SAW, habang siya ay nagsisermon, sabi dito, habang siya ay nagsisermon, katotohanan, inutusan ako ng aking Panginoon na ituro sa inyo na ang hindi ninyo pa nalalaman na itinuro niya sa akin. Ang lahat na ari-arian na ito ay pinagkaloob sa aking sa alipin ay halal. Tingnan nyo, lahat na pinagkaloob ng Allah, mga kapatid, ay halal. Ganon na ganon ang pagkalika ng Allah. Tapos, at tunay na nilikha ko ang aking mga alipin na lahat na matutuwid. Ngunit dumating sa kanila ang Satanas at saka inilihis sila sa kanilang relihiyon at ipinagbawa sa kanilang aking pinahintulutan at inutusan sila sa mga pinagbawal nila ang mga pinahintulot at inutusan sila na magtambal sa akin na wala naman akong ibinabang katibayan. Subhanallah. Kaya ito, tingnan nyo, mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, sumunod ang mga tao. Ano nangyari sa hadith dito? At tunay na si Allah ay tumingin sa mga tagalupa at siya ay galit sa kanila. Yun ang dahil sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid, naggalit po si Allah subhanahu wa ta'ala. Katugtong sa hadith, Arabo man at hindi Arabo. Maliban sa iilang natira mula sa angkan ng kasulatan. Ibig sabihin, mga nauna pa, mga kapatid, basta nakagawa ka ng kasalanan, nagagalit po ang Diyos. Maliban na lang sa mga kakaunting mga gumagawa talaga sa kasulatan, katulad dito sa ilang natira sa angkan ng kasulatan. At kanyang sinabi, tanging nagpadala ako sa iyo upang susubukan ka at susubukan sa pamamagitan mo at aking ipinadala ang aklat sa iyo na hindi mahugasan ng tubig upang iyong babasahin habang natutulog at gumigising. Katotohanan, inutusan ako ng Allah na sunugin ang mga Quraysh. Kaya aking sinabi, O Panginoon, tiyak na babasagin nilang aking ulo katulad ng tinapay. Sabi dito, sinabi ng Allah, itaboy mo sila katulad sa pagtataboy nila sa iyo at labanan mo sila at tutulungan ka namin at gumastos ka at ikaw ay aming pagkakalooban at magpadala ka ng mga hukbo at magpapadala rin kami ng hukbo ng 5 beses tulad ng yaon at digmain mo kasama ang sinumang sumunod sa iyo laban sa sumuway sa iyo. Ang mga taga-paraiso ay 3.
Kaya kung babasahin mo dito sa hadith mga kapatid, itong mga galing to sa Sahih Muslim. Ang hadith na ito, patunay talaga na nadudungisan lang pala ang ating kalikasan. Dahil kay Satanas. Kapag dumating sa Satanas sa atin mga kapatid, yun, mag-ingat kayo kasi marami siyang iutos na kabuktutan. Katulad na lang ang halal, gagawin mong haram. Ang haram, gagawin mong halal. Subhanallah. Tapos ano pa, mag-share ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa dami ng tukso sa mundo mga kapatid, nadudungisan ang iyong fitrah o kaya ang iyong kalikasan. Nadudumihan hanggang ma-impluwensyahan ka na ng mga masasama. At saka kung na-impluwensyahan ka na, gagawa ka na rin ng masasama. Kaya ang pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa iyo naliligaw ka ng landas. Kaya mayroong katanungan nga dito mga kapatid, likas ba sa tao ang magiging masama? Likas ba sa tao ang pagiging masama? O kaya likas ba sa tao ang pagiging mabuti? Itong katanungan na ito mga kapatid, sa Islam dapat nating alamin ang sagot dito. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan nga tayo ng kalikasan, likas. Ang likas na itong fitra na ito mga kapatid, ito po malinis talaga. Kaya hindi mo pwede sabihin na tayo ay likas sa atin ang magiging masama. Hindi, ganun ang pag-ano doon. Kasi nga, likas sa atin na makagawa ng masama. Yun ang doon, tama doon. Pero sasabihin mo, likas sa atin ang magiging masama. Hindi ganun. Makagawa ka ng masama, oo, likas sa iyo yan kasi tao ka eh. Pero sabihin mo na masama ako, likas sa akin ang pagiging masama, hindi yun tama. Kaya kailangan mo nga disiplina nga eh. Kailangan mo nga turuan ka eh. Kailangan nga layuan mo ang pagkiling sa masasama. Kasi nga kailangan matuwid mo ang iyong buhay. Ganun ang pagkaunawa natin mga kapatid sa kalikasan ng tao. Huwag mong sabihin kasi yan eh, parang default yan eh. Zero, nandyan yan sa simula ka. Sa simula pa lang sa zero, doon ang iyong kalikasan bilang tao. Tapos sa'yo, sisihin mo na ikaw kasi ginawa na masama, kasi ginawa ko ng ganito, subhanallah. Kahit mahina tayo mga kapatid, kahit malaya tayo sa pagpapasya, pero wag nating sisihin ang ating pagiging kalikasan natin. Wag mo sisihin yan. Kasi nga, ginawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na matuwid. Lihis sa masama. Tingnan nyo mga kapatid, kahit wala nga tayong kaalam-alam eh. Mga bagong silang na yan, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa mga sinapupunan ng inyong mga ina na wala kayong nalalaman sa anuman, at ginawa niya para sa inyo ang pandinig at ang paningin at mga puso, baka sakali kayo'y magpapasalamat. Tignan nyo mga kapatid, itong patunay talaga to na wala kang kaalam-alam. Default talaga, wala, zero yan. Pero dahil sa binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na likas para sa iyo, doon ka nakakaunawa. Doon ka, yun ang iyong binabalikan. Ibig sabihin, nauna ang fitra mga kapatid kaysa sa Islam. Naunang fitra. Kasi nga, ganun ang yung pagkalikas ng Allah sa tao, nilagyan talaga ng fitra. Kasing Islam, relihiyon yan na ibinaba para sa buong sangkatauhan. At ang fitra naman mga kapatid, nilikha rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan, para
tanggapin ang reliyong ito. Yun palang purpose doon, mga kapatid. Ang kalikasan ng tao nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang nakahanda yan eh. Kasi ang relihiyon ng fitra natin, yun ang patutunguhan ng Islam. Kaya ang sino man ang sumuway ay talagang sinalungat ang katalagahan ng Allah na kanyang likas na inilikha sa mga tao. Allahu Akbar. Kaya, bakit mo sasalungatin, mga kapatid, ang katalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang fitra ng Allah subhanahu wa ta'ala na inilagay sa iyo. Kaya po, mga kapatid sa Islam, meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim min durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, "At nang kinuha ng iyong Panginoon mula sa mga anak ni Adam, mula sa kanilang mga likod, sa kanilang mga gulugod, ang kanyang mga lahi at kanyang ipinasaksi sila sa kanilang mga sarili. Hindi baga ako ang Diyos? Hindi ba ako ang inyong Diyos? Inyong Panginoon?" Kanilang sabihin, "Opo, aming nasaksihan." Baka sasabihin ninyo sa araw ng pagkabangon, katotohanan, wala kaming kamalay-malay dati rito. Tingnan nyo, dahil sa mga dito, mga kapatid, pinasaksi sila lahat. Mga ito, mga supling na sa likod pa lang yan ni Adam. Wala pang kamuang-muang, pero alam nila dahil yan sa kalikasan, fitrah. Alam nila na meron talagang Diyos, na meron talagang Panginoon, na sasambahin, na dapat nating kikilalanin. Ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tama talagang mga kapatid, ng hadith ni Prophet Muhammad sallam. Sa hadith ni Prophet Muhammad sallam, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, apa abawahu yuwawwihdanihi wa yunassiranihi aw yumajsani kama tuntajul bahimatul jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a." Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fitratullahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dalika ad-dinul qayyim." Sinabi ni Abu Hurairah, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, wala mula sa sanggol kundi ipinapanganak ayon sa kalikasan. Tingnan nyo, mga kapatid, ipinapanganak tayo ayon sa kalikasan. Ang iba kasi nag-shortcut sila eh. Sinabi nila, nilikha tayo ayon sa Islam. Hindi ganun, mga kapatid. Ayon sa kalikasan. Kasi yun ang una pa yun sa Islam. Gabay kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinugram talaga tayo, na mayroon tayong likas. Fitray. Kaya hindi naman sinulat yan Islam. Kaya ayon sa kalikasan at pagkaraan, ang mga magulang niya ay gagawin siyang Hudyo o Kristiyano o Majus. Katulad sa ipinanganak na hayop na malusog. Meron ba kayong makikitang depekto roon? At sa kabinasa ni Abu Hurairah, katalagahan ng Allah na kanyang likas na inilikha sa tao, walang pagbabago sa pagkalikha ng Allah, iyan ang matuwid na relihiyon, sinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith niya, mga kapatid, lagi natin yan maririnig. Tayo, nakaprogram pala tayo na susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo, nakaprogram tayo. Kaya madali natin nauunawaan ng religion. Madali nating mahusgahan ang tama. Madali natin mahusgahan anong mali. Kasi nga, ganun ang pagka-program ng Allah. Ganun ang kanyang likas na inilikha niya sa atin. Para malaman mo ang tama at panloob. Kaya, ang fitra, mga kapatid, ay panloob na kalikasan o panloob na kahandaan na nilikha na makapangyarihang Allah sa tao upang malaman at tanggapin ang katotohanan.
matanggap niya kaagad ang katotohanan at ang kaalaman at katanggihan niya rin ang kasinungalingan. At ang iba, patuloy, tingnan nyo, ang iba mga kapatid dahil doon, ang iba ay nagpatuloy at tinanggap nilang Islam. Ngunit ang iba, dumilim ang kanilang fitrah. Dumilim. At saka nagtambal sila sa Diyos. Yun ang napakasakit mga kapatid. Ibig sabihin, kung pure lang na pure masyado ang yung fitra, ang yung kalikasan, sasambahin mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ganun nakaprogram, tingnan nyo, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatindi. Hindi pa lang, ang iba kasi pagkaunawa nila, bagong silang, doon pa lang matuto, doon pa lang siya, nalaman niya katotohanan. Hindi pala ganun mga kapatid. Ang katotohanan mula pa lang sa simula, binigyan ka na ng kalikasan para maunawaan mong lahat-lahat. At malalaman mo na meron kang tagapaglikha na hahatol sa iyo sa araw ng paghuhukom. Kaya dahil doon mga kapatid, inutos talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na itindig mo yan, itayo mo yan, manatili ka dyan sa fitrah. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't ibaling mo ang iyong mukha para sa reliyon ng may paninindigan, katalagahan ng Allah na kanyang likas na inilikha sa mga tao na walang pagbabago para sa pagkalikha ng Allah. Iyan ang matuwid na relihiyon, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ganun na ganun pala ang gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan lang tayo na manatili sa ganong kalagayan, sa ganong kalikasan natin. Na dapat manindigan niya tayo pagkatapos yan. Kasi yun ang gusto ng Allah, yun ang katalagahan ng Allah. Kasi yun ang pagkalika sa atin. Gusto niya imulat tayo. Mula pa lang sa simula, hindi pagkaisip mula, hindi ganun pala mga kapatid. Subhanallah. Nagsimula ka na natuto, nagumising ka na sa katotohanan, nandyan na palang katotohanan, pero ang iba nagbulag-bulagan lang. A'udzubillah. Kasi nga, ang kalikasan ng tao tumutukoy yan sa katangian, sa ugali, sa likas niya. Hindi yan bunga ng kapaligiran, mga kapatid. Kundi nag-ugat mismo yan sa iyong pagkatao. Nandyan na yan, ang likas ng Allah. Kaya sa Islam, mga kapatid, mga sanggol, mga malilinis yan. Dalisay yan. Kapag namatay yan, insyaAllah, ang Allah na lang bahala sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila aapihin. Papasukin talaga yan sila sa paraiso. Hindi yan magiging tiyanak, o kung hindi bibigyan ng bautism, magiging tiyanak, o kaya mapapa-impyerno, a'udzubillah. Hindi ganun, hindi tayo ganun mag-ganun sa Islam, mga kapatid. Hindi ganun ang katuruan ng Islam. Meron ngang sinabi ni Ibn Shihab, sabi niya, lahat ng sanggol ay dapat dasalan kapag namatay. Kahit galing pa ito sa pangalunya. Tingnan nyo, galing pa ito sa pangalunya, dasalan. Sapagkat siya ay ipinanganak ayon sa kalikasan ng Islam. Kahit inaangkin ng magulang ang Islam o kaya ang kanyang ama habang kanyang ina ay hindi Muslim. At kapag nagsimulang sumigaw ay dapat dasalan. At hindi maaring dasalan kapag hindi ito sumigaw ng iyak. So, sa iyak dahil ito ay nalaglag. Ito kaibahan lang sa mga namatay. Hindi na wajib, example, namatay hindi sumigaw. Hindi na wajib sa dasalan, mga kapatid. Ang wajib lang ang mga sumigaw. Ibig sabihin, umiyak. Yun ang wajib talaga dasalan kasi ano na yun kailangan yun Mga nanalaglag, inshallah, walang problema kung dasalan nyo o hindi. Tapos sabi katotohan, inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallallahu, wala mula sa sanggol kundi ipinanganak sa kalikasan. Kaya yun ang mga hatol ni Ibn Shihab.
Ha? Kapag namatay mga kapatid, dasalan talaga. Ha? Ginadasalan. Kasi nga ang Allah mismong bahala dyan sa kanya. Sa atin, ginawa natin ang inutos sa atin. Allahu Akbar. Ha? Meron nga isang hadith dito mga kapatid. Ha? Sabi dito, tinanong ang propeta Muhammad salam tungkol sa mga anak ng mga pagano na namatay na maliliit buhat sa kanila. Kaya kanyang sinabi, ang Allah ang higit na nakakaalam ayon sa kanilang dating ginagawa. Isinalaysay ni Humaydi. Kaya dyan sa hadith niya, ang Allah lang bahala sa kanila. Ibig sabihin, hindi si Allah mapang-api. Mga kabataan yan, wala pang kabuang-buang yan, inshallah papatawarin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bata na sumasamba na sa Diyos, tapos nakakaunawa, yun parusahan talaga yun ng Allah. Pero bata na wala kabuang-buang, inshallah, bahala na si Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang Allah hindi nga siya mapang-api sa kanyang mga alipin. Kaya kalikasan ng tao mga kapatid, talisay talaga yun mula pa lang sa simula. Allahu Akbar. Kaya ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo sa hadith nga ang propeta Muhammad sallam mismo, na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta salam, nang ako ay lumakbay sa gabi ng Isra. Alam mo sa Isra, di ba? Ay nagkita kami ni Musa. At inilarawan niya at siya ay nagsabi, siya isang lalaki na ganun. Isang matangkad na lalaki na ang buhok niya ay matuwid na parang lalaki mula sa Shanua. Luwak, partingin nyo. Ganun pala si Musa, matangkad, tapos straight hair. Tapos sabi dito, nagkita kami ni Isa at inilarawan niya, sabi niya, katamtaman ang pangatawan na may pulang mukha na para bang kakalalabas lang sa paliguan ng Dimas. Allahu Akbar. Parang ano ba? Parang European yung mukha kung ano pa sa atin. 'Di ba? Namumula ang mukha. Tapos sabi na, nakita ko rin si Ibrahim at ako ang isa sa mga supling na tandaan niyo mga kapatid, pinakakamukha niya. Si Prophet Muhammad sallam, kamukha niya si kanyang ama na si Ibrahim. At siya ay nagsabi, dinalahan ako ng 2 lalagyan. Nang isa sa mga ito ay may naglalaman ng gatas at ang isa naman ay naglalaman ng alak. At saka meron nagsabi, kunin mo ang nais mo alinman sa 2 ito. Kaya kinuha ko ang gatas at saka aking ininom. Kaya meron nagsabi sa akin, pinatnubayan ka talaga sa fitrah. Tingnan nyo, subhanallah. Uminom. O pinili mo ang fitrah. Kung kinuha mo ang alak, ay maliligaw ang iyong ummah. Isinalaysay ni Abu Awana at itinama ni Albani. Allahu Akbar. Kaya, mga kapatid, salamat talaga tayo kay Prophet Salam. Kasi nga, fitrah talagang pinili. Kung pinili niyang alak, subhanallah, siguro tayo manlalasing na rin. Kasi totoo lang, parang ang umiinom ng alak, mga kapatid, pilit lang na yan . Pinilit lang nilang kanilang mga sarili na uminom ng alak. Pero ayaw yan ng kanilang mga sarili. Kasi nga, sinalungat nila ang kanilang fitrah. Kaya sana kalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan tayo sa tamang landas, mga kapatid. Landas kung saan dadalhin tayo ng ating kalikasan patungo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nadudungisan. Kasi nga kung kapag nadudungisan ang ating fitrah, ay maliligaw tayo ng landas. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.